ay saglitan pong lecture po. Magbibigay lang po kami ng konting impormasyon patungkol po sa periodontitis. Tapos sa dulo po, magkakaroon po tayo ng isa pong game para lang po makita kung naintindihan niyo po ba yung mga bagay na nailahad namin po sa inyo. Tapos po, sa game po na yun, kung sino pong mga makakasagot po dun sa mga katanungan, ay makakuha po kayo ng prize po. Bale, eto nga po, periodontitis. Maaring po sa unang pag-rinig, medyo mahirap po siya intindihin or parang mabigat na termino po siya. Pero sa totoo, medyo simple lang naman po to. Ang periodontitis po ay pamamagaho ng hilagid na may kaakibat na pagbawas sa mga strukturang nakapalibot o mapalibot sa ngipin. So yun lang naman po yung kailangan niyo pong maalala doon. Periodontitis, pamamaga ng hilagid, tapos meron pong kasamang pagbawas po sa strukturang sumusuporta sa ngipin. Kadalasan ng periodontitis po, hindi po ito nakakadulot ng pananakit ng ngipin. Madalas po, napapansin na lang po ang periodontitis kapag madami na po sa mga strukturang sumusuporta sa ngipin ay nababawasan. Ito po, makikita po dun sa mga picture na parang sa simula po, wala pa po yan. Tapos sa dulo po, ayun po, nabawasan na po yung buto. Tapos sumama na rin po dun yung ilagi. Ayan, paano ba natin malalaman kung may periodontitis na tayo? So ito yung karaniwan na sintomas ng periodontitis. Ayan yung ngipin na umuuga. Pero wag po natin gagawin ito sa bahay kasi yung dentist tayo yung dapat na na gumawa niyan. Yung isa pang sintomas is itong pagbawas ng buto. Kasi nga, di ba yung periodontitis, yung periodontitis, nawawalan siya ng suporta sa yung buto, nawabawasan yung buto, yung attachment, yung attachment. So, ayun, parang nagkakaroon ng illusion na humahaba yung ngipin. Ayan. So, yung iba pa yan. Ibang sintomas pa is yung pagbaho ng hininga at madalas na pagdurugo ng gilagid kapag nagsisipilyo. So itong plaque no, sino bang nandito kanina? Yung gingivitis. Ayan. So kung siguro na-discuss naman ng masyado nung parang naka-lab gown na naka-glasses na lalaki kanina yung plaque. Pero ulitin ko lang is, yung plaque talaga, yun talaga yung unang kailangan natin alisin para hindi. Kasi plaque, tapos magiging gingivitis. Tapos kung papabayaan natin, magpo-progress siya or lalala siya, tapos magiging periodontitis siya. Kasi yung gingivitis kasi, ang difference nila is, yung sa gingivitis, namamaga lang yung gilagid. Pero pag periodontitis na, namamaga na, tapos nababawasan pa yung buto, di ba ba sa America? The bone structure is that there's bone destruction and connective tissue attachment when you have periodontitis. The difference with gingivitis is that it only has inflammation. So in order to prevent itong gingivitis and periodontitis, hindi kasi may American. Sige. So ayun, yung periodontitis, naiiwan sa plaque, naiiwan itong plaque deposit sa ngipin, ayun nga, dahil sa kakulangan ng pagsikilos. Important talaga yung proper brushing technique. No? So, alam ba natin kung paano mag-brush ng maayos? Alam ba natin yung circular motion? Ayan. Naturo naman siguro ng clinicians natin dito. Ayan. Okay, maaari rin tumigas ang plaque at maging tartar. So yung tartar, yun yung kulay yellow na makita nyo sa picture malapit sa gilagid. Tapos kapag may tartar, pumipilis ang pagbuo ng panibagong plaque. Dahil dito, mas lalo lamang uusad ang periodontitis. Mahirap na tanggalin ang tartar kaya kailangan na ang tulong ng dentista upang ito ay matanggal. So yung mga nasirang struktura dahil sa periodontitis ay hindi na maibabalik pa. Ngunit
maaari mapigilan ang pag-usad nito. Kaya kumonsulta agad sa dentista kapag nakakita ng mga simptomas ng periodontitis. Para naman maiwasan ang pagkakaroon ng periodontitis at gingivitis, magsipilyo ng 2 beses sa loob ng 1 araw. Yun lang. Para naman po sa game. Ayan. So magandang hapon po sa inyong lahat. Kaway-kaway naman po dyan. Buhay pa po ba tayo? Buhay pa. Konting palakpakan naman dyan para marinig natin buhay pa tayo. At napaka-energy. Ayan po, napaka-energetic po talaga ng crowd natin ngayong hapon na to. So Will Jem, ano bang laro natin ngayon? Maalaala mo kaya? Maalaala mo kaya. So parang question and answer lang po ito. Kung anong tinanong ko, dapat masagot ng tama. Tama ba? Tama. 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 Ayan. So si Will Jem, ang ating kasama, siya yung magpapakita kung anong prizes ba ang makukuha natin. Okay, para sa question number 1, ano bang prize natin dyan, Will Jem? Wala bang sayo dyan? Onting sayo naman dyan. Okay. So, una pong magtaas ng kamay, siya po ang i-entertain natin. Siya po ang tatawagin natin, okay? So, question number 1, hintayin muna matapos ang tanong bago magtaas ng kamay. Okay? So, question number 1, ano ang sanhi ng periodontitis? A. Pagkain. B. Plaque. C. Walang sanhi ang periodontitis. Answer. Tayo po tayo, sir. Yan. So magandang hapon po, sir. Ano pong pangalan natin? Elmer. Elmer. Napaka-pogi naman po ni Sir Elmer. So ano pong sagot niyo po, Sir Elmer? Letter B. Letter B. Ate Wiljem, tama ba ang sagot ni Sir? Tama! Bigay mo na kay Sir. Ayan. Ang siya-siya talaga ng game natin today. So, anong prize natin? Number 2, Wiljem. Ang showcase number 2 ay naglalaman na toothbrush at cute na toothpaste na kahit saan pwede mong dalhin. Kaya siyang isukbit sa maliit mong sapatos, Wiljem. Ayan, so question number 2. Handa at makinig po ang lahat. Question number 2. Alin sa mga sumusunod ang hindi kasali sa mga sintomas ng periodontitis? A. Pagbaba ng gilagid. B. Pagbaho ng hininga. C. Pag-uga ng mga ngipin. D. Lahat ay kasali. Si ate po. Ano pong... Dito po tayo sa harap. Ayan. So magandang hapon po ate. Ano pong pangalan po natin? Cindy. Napakaganda naman ni ate Cindy. So ano pong sagot po natin? Letter D. Letter D. Ate Wiljem, tama po ba? Tama. Tama! Tama! Ang galing-galing talaga sumayaw ni Ate Wiljem. Pwede na siyang sex bomb dancer. Okay po. Okay, number 3, ang tanong. Tama o mali? Maaari pang maibalik ang mga istrukturang nasira ng periodontitis. Mali po. Ano pong pangalan po natin, ma? Sheila. Tama po ba, Ate Wiljem? Tama! Parang baka naman siya. Okay. So, question number 4. So, anong prize naman natin, Ate Wiljem, para ganahan ang ating mga viewers? Isang Colgate. Magkano ang SRP nito? Hindi alam. Ako rin, hindi ko alam. So, question number 4. Ano ang dapat gawin kapag nakakaramdam ng mga sintomas ng periodontitis? A. Pumunta sa dentista. B. Huwag nang kumain. C. Walang dapat gawin. Si ate naka-black po. Hello po. Ano pong pangalan po natin? Darin. Ayan po. So ano pong sagot
natin? A. Letter A. Tama po ba? Letter A? Tama. Tama! Ang galing-galing. At ang last, ano bang prize natin sa pamuli? Ay, wow! For the last, pero certainly not least, ang Colgate Sensitive Probably, okay? Na SRTI, mahal, onte. Ang kakalam ko. Ayan, so handa po tayong lahat ha. Una pong magtaas, siya po ang tatawagin. Okay, number 5. Ilang beses dapat magsipilyo sa isang araw? Sino? Si Ma? Magandang hapon po, ma'am. Ano pong pangalan po natin? Rachel. Okay, ano pong sagot? 2 beses sa isang araw. Tama po ba? Tamang-tama! Palakpakan po! Ayan po. Maraming salamat sa pakikinig at ito po natatapos ang aming munting presentasyon po. Sana po marami po sana po marami po kayo natutunan at dun po sa flyer po namin. Pakibasa na lang po. Ay, mayroon po bang hindi pa po nakakatanggap ng flyer nung pinamigay po namin? Yeah. So yan, maraming salamat po muli. Salamat sa inyo, pakikinig. Palakpakan mo po dyan! Thank you po.